Ilang beses ko na nasubukan to sa mga paahon. Yung crush lining ko na lang yung bumigay. Pero amigo, ramdam ko yung yung napakagaan sa likod kapag wala akong top box. Yung bitin yung 6th gear niya. Patak ng 3rd gear. Andun yung lakas. Yo, what's up mga amigo? Alright. Yun good day sa inyo lahat mga amigo. Kamusta kayo? Kamusta yung araw nyo? Kamusta yung Holy Week nyo mga amigo? Alright. It's me again, Kamoting Noipi on your screen. For today's video mga amigo, pag-usapan natin yung tungkol sa kung ano nga ba mas magandang combination kay Sniper 155 when it comes sa sprocket and chain. Yun nga mga amigo, yung sprocket yung gamit ngayon is RK. Magto 2 years na yung sprocket na to. And then, ang dami kasing nag-a-ask din na iba kung ano bang maganda na size ng gulong para sa 14 and 48 na size ng sprocket and chain ko. So yung sa akin mga amigo, kaya nag-adjust ako from 120 to 130. So ang stock size kasi ng tires ni Sniper 155, yung sa harap is 90/80 17 and sa likod is 120/70 17. So yung size na ito ngayon yung sa akin is 130/70 17. Yung sa harap is stock lang din yung size nun. Bakit nga ba sa likod nag-adjust ako? Simple lang mga amigo, kasi yung sprocket ko ngayon na which is 14/48 yung size, nararamdaman ko yung vibration niya kapag ayun naka-stock size ako na gulong, which is yun nga yun yung 120/70 17. So nagdagdag na rin ako dito ng mga bracket and then top box nga, ito nga, para yung vibration is hindi masalo nung sa likod. Ngayon hindi ko na nararamdaman yung vibration. Nung una, nung nagpalit ako, bago-bago pa lang tong aking sprocket, ramdam ko talaga nung naka-stock tire pa ako, yung vibration, rinig na rinig sa likod So yun lang yung ginawa ko. And then ang kagandahan kasi dito sa 14/48, yung pandulo talaga yung ang pinaka nagustuhan ko dito. Sa stock kasi mga amigo, walang arangkada yung dulo. Kumbaga hanggang doon na lang siya. Wala na siyang may dadagdag pa na bilis, Unlike dito sa 14/48, pagpatak ng kwarta or 4th gear to 6th gear, andun talaga yung hataw na hataw siya Kulang pa nga kung tutuusin kasi pagdating ng 6th gear parang may bubuga pa talaga. Doon pa yung lakas niya at gusto niya pang dagdagan yung bilis niya. Kaya nagustuhan ko rin tong size na 14/48 kasi bukod sa maganda talaga yung performance niya, especially kapag paahon din. Ay, sarado pala dito. Hindi ako makakadaan dito. Sa pagpaahon mga amigo, grabe, napaka-solid. Ilang beses ko na nasubukan to sa mga paahon. Yung clutch lining ko na lang yung yung clutch lining ko na lang yung bumigay. Pero yung engine, yung sprocket natin na 14/48, napaka-solid pa rin. Parang wala lang yung yung nagtanay kami. Pumunta kami ng Tanay, parang wala lang sa sprocket ko. May angkas pa ako noon na kababata ako, di ba? And yun, mas kinakatakutan ko pa yung clutch lining ko nung time na yun. Pero yun nga, sa engine, sa chain and sprocket ko, grabe, napaka-solid. Kumbaga, andito na lahat sa sprocket na to. Kailangan mo na lang din mag-adjust sa kanagulong and accessory sa likod. Tulad nga sa akin na naglagay ako ng top box. Kasi mga amigo, ramdam ko yung yung napakagaan sa likod kapag wala akong top box. Kapag nag 14/48 kayo na size, kailangan meron kayong angkas lagi Kumbaga ganito na lang pag sa stock tayo na chain and sprocket, para yun sa mga single, para yun sa mga solo rider lang. Kumbaga wala pang asawa, wala pang jowa, di ba? Pero ito, yung 14/48 which is yung gamit ko ngayon, kailangan meron kang angkas talaga lagi. Kanya tulad na ito sa akin, may top box, may bracket na rin, DC monorack. And
Yun, ito lang yung nagustuhan ko dito kasi hindi pa ako pinapahiya ng sprocket na to mga amigo. Kaya niya talaga magpangdulo. Ang pinakamataas or yung top speed ko dito sa chain sprocket ko, maabot siya ng 139. Yun na yung pinakamataas ko nung sinubukan ko siya. Dagdag ko pa yung yung gaan ko. Magaan lang kasi ako mga amigo, nasa lang ako 60 kilos lang ako Yeah, kung ikumpara ko rin yung stock tsaka dito sa 1448 na size. I don't know kung anong stock na size ni Sniper 155 pagdating sa sprocket, pero correct me if I'm wrong, 1446 ata yung stock, nakalimutan ko na kasi. So yun nga, nahirapan kasi ako nung sa stock before dahil nga bitin yung 6 gear niya. Wala talaga, as in parang di ko talaga naramdaman yung 6 gear pag patak doon. And yun yung so doon kasi sa stock na sprocket mga amigo, pagpatak ng 3rd gear, andun yung lakas, andun yung speed niya, yung hataw niya. Doon mo mararamdaman yung pagiging aggressive ng ng stock na sprocket na Sniper 155. Chain and sprocket na 1448. Sa 3rd gear hindi mo mararamdaman pa parang buwebelo pa lang siya. Na 1st gear to 3rd gear wala pa yung lakas niya Yun lang yung yung para sa akin disadvantage din sa chain sprocket nito, pero which is okay lang naman para sa akin. Wala siyang lakas pa sa 1st gear to 3rd gear. Kumaga tinatansya pa lang talaga. Pero pagdating ng 4th gear mga amigo, ayan, papakita ko kayo. 4th gear tayo, 4th gear agad tayo. Ayan. Ayun patak ng 4th gear mga amigo, yung aggressiveness na itong sprocket ko ngayon, ang solid, ang lakas. Tapos doon na yung sisimula yung hataw niya Ayun ayun, bigla tayo papapreno. Alam niyo yun, yung tipong maiiwan yung nasa likod mo, yung angkas mo, biglang magugulat kapag nag 4th gear ka na. Kasi andun yung biglang hataw Alam mo yun? Magde-deposit lang ako dito mga amigo sa Metrobank. Ay, puno ata parking, man. Shit. Paano ito puno yung parking? Puno yung parking. Pwede ba ako dito? Lalabas ako dati. Sige, pwede ba ako dito? Di-deposit lang ako mga amigo. Balik tayo mamaya. Deposit. Okay, sana ba tayo mga amigo? Nawala ako. Ayun, yun nga mga amigo pagdating kasi sa 1448 na chain and sprocket ni RK, yung hataw niya at aggressiveness niya talaga. Tama ba ako sa term mo? Aggressiveness. Basta yung pagiging aggressive nga pagdating sa 4th gear. Hindi ka talaga niya ma-amaze ka talaga, hindi ka talaga niya bibitinin hanggang sa 6th gear na yun mga amigo. Mas lalo siyang hataw kapag may karga sa likod, kapag mayroong something na dumagdag na bigat sa likod. Mas magiging maganda yung performance ng ng motor natin, at the same time yung sa engine natin. 2 years na gamit ko nga sa sprocket na to. Bihira lang naman ako nag-overtake sa mga 10-wheeler, mga mahabang truck. At alam mo yun, yung tipong nagmamadali tayo kasi malilate na tayo sa work. Yun, yung mga point na yun. Solid yung overtaking talaga. Hindi kaya ipapahiya ng chain sprocket nito pag sa overtake. Yun yung arangkada niya, nag-iba talaga. Ano naman yung disadvantage ko pagdating dito sa 1448, kailangan nyo talagang mag-adjust ng bigat din sa likod. Kumbaga pwede nyo naman gawing 130 yung yung gulong nyo. Pwede nyo naman palitan yung stock nyo, kasi yung stock mga amigo sa totoo lang madulas talaga yon. Ako nagsasabi sa inyo, ilang beses ako na samplang before sa stock, or na experience ko yung mga moment na madudulas talaga ako dun sa stock tire na yon ni Sniper 155, which is IRC, tama IRC yung stock na ito ng keyless version. And isang beses ako na-sample lang sa ASO, then maraming beses ako na muntikan dahil nga sa madulas ang gulong ngayon. Alam niyo yan, parang hindi ka talaga confident sa daan kapag yun yung gamit mo. So depende na lang din sa pag-iingat, pero ako kahit sobrang ingat ko nun before, talaga di ko maiwasan
nangamba dahil nga madulas talaga yung stock tire. And then yun, alam niyo yun, yung tipong ano, mabibilis yung sa likod mo. Hindi ka pwede magbagal eh, especially kapag nasa bandang Commonwealth ka, no, Mindanao Avenue. Doon lagi ko na-experience before nung umulan, tapos papasok ko sa Mr. Kebab sa West Avenue. Grabe, ang mo lang din magmabilis eh, kasi kung gigilid ka doon, bubusinahan ka nila kung ano, kung magbabagal ka. So yun lang naman, no. And mag-a-adjust tayo ng 130 to 140 yan. Pwede siya sa ano, sa chain sprocket na to na 1448. So ayan, tulad din sa akin, gusto nyo rin gayahin, no? Mag-top box din kayo. And at least kahit pa paano may lagayan ako ng ano, ng helmet sa likod, no? And yun, kapag naglalamove ako, di ba, meron akong ano, malalagyan din ng mga item ng mga client. Hindi mababibrate yung likod mo. Kung may maririnig kayong mga umuugong minsan sa likod, doon yan sa ano, plate number mga amigo. Doon manggagaling yun, yung vibration na naririnig natin ugong sa likod. At pag kayo masyado maging praning sa mga kung anumang issue ni Sniper 155, nako, mababaliw lang kayo kakaisip, tapos ipapakalikot nyo lang yan pag nagkataon. Ganyan ako before eh, pero yun nga, tinigilan ko yung kakaisip ng kung ano-ano. Especially ako, overthinker talaga ako, nag-overthink talaga ako lagi. Kahit nga dito yung foot peg na to yung sa likod mga amigo, pag mag-vibrate, akala ko sa engine na nanggagaling eh. Yun pala lang, dito lang pala yung sa ano, sa apakan ng passenger sa likod. Kasi mayroon yung bakal dyan na maliit, na which is yun yung nag-cause ng maingay na ano, tunog. Yung ano, yung parang kalansing, no. Yun lang naman mga amigo. So kung may mga magpapalit or nagbabalak, no, pwede rin yata siya sa Honda Winner X, I don't know pero goods din to sa Honda Winner X yung 1448 na sprocket. Hindi ko alam kasi kung ano stock size ng ano eh, ng sprocket ni Honda Winner X eh. Pero yun nga, subok na talaga yung 1448. Kung tatanong kayo sa iba, no, na naka-Sniper 155 din, kung anong balak, kung ano yung magandang combination ng sprocket, 1448 talaga i-advise sa inyo or i-recommend sa inyo mga amigo. Sa brand naman, no, okay naman yung RK, matibay naman talaga yung RK, subok na. And kudos pala sa RK, no, salamat sa ano, magandang ano, quality na ito. Isipin nyo, 2 years na to yung chain sprocket ko, until now all goods pa rin. Noong nakaraan nagbalak na akong palitan siya pero kulang lang pala sa higpit eh. Ayun lang din pala mga amigo, no, isa sa disadvantage din, mabilis talagang ano, lumuwag or mabilis ano, lumaylay yung 1448 na sprocket. Yan lang naman, pero sa akin umaabot ng 3 months eh bago lumaylay eh. Siguro depende sa driving ano natin, driving style natin, no? So sa akin kahit daily driving naman to, okay naman siya. Pagdating sa hatawan, sa ano man, sa pang daily at overtaking, no? Kung makipagkarera ka. Ayun, all goods talaga yung chain sprocket na to, yung combination ng sprocket na to. Hindi ka talaga ano eh, hindi ka talaga papahiyain eh. And ayun mga amigo, maraming salamat sa inyong panonood. Once again, this is Kamoting Noypi. Comment lang kayo sa baba mga amigo kung may mga ibang katanungan pa kayo. Hanggang sa muli, huwag niyo kalimutang laging ride safe. Peace out. Tabudi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track